Mabuhay Philippines, Pakistan, and all around the world. Happy blessed Sunday everyone. Naku, pag nanay ka talaga, kita nyo, nagpa-plancha ako. Lagi ako naglalaba unti-unti, tapos yung plancha ko tambakin. Ngayon na Sunday, nagpa-plancha ako. May uniform. Bawat kasi yan sila, tagdalawa ang uniform. Kasi pag pinapawisan, mabaho. Lalo na to si Sammy, ang liit. Naku, super pawisin si Sammy. Mana si Sammy sa akin. Napakaraming pawis pag-uwi. Basang-basa yun dito, dito. Sabi, ano ba yan, Sammy? Ang asim-asim mo. Maligo ka na. Magagalit yan sa akin kasi lagi ako nagsasabing maligo pa na. Diyan kami nag-aaway ni Sammy kasi si Sammy cellphone agad yan pagdating tapos kakain. Sabi ko maligo ka na kasi ang asim-asim mo. Magkatabi kami niyan sa gabi. Takot ko yan siya. Huwag kang tumabi sa akin, ha. Hindi yan siya tumatabi sa papa niya. Tumatabi lang yan si Sammy sa papa niya pag hinahanger ko. Hindi ka naligo, ha? Huwag ka tumabi sa papa mo. So, yun guys. Kumusta kayong lahat? Sana nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. And pray for Philippines na laging may bagyo. Lagi talagang may bagyo hanggang December na yan, no? Ang Pilipinas. Grabe, sobra. Sobra yung mga malapit sa ilog, sa mga ano. Kahit man hindi malapit sa ilog, bumabaha pa rin. Basta ngayon, ewan ko ngayon patindi na patindi yung baha natin sa Pilipinas, no? Sign na ba ito ng end of the world? Joke lang. Kasi kung ano yung tinatapon mo dyan sa labas, babalik at babalik sa'yo yan. Yung mga plastic, nagbabara dyan sa mga kanal. Dami ba naman tao sa Manila? Yung mga city, ang daming tao. Kayong mga sa city, punta na kayo sa bukid, doon na kayo sa bukid. Piliin niyo yung bukid na walang landslide, malayo sa ilog. Pero kahit saan ka man nakatira ngayon, pag ginusto ni God talaga na ganyan mangyari, wala na tayong magagawa. Kahit ano pa yung meron ka, mamahaling, lahat meron ka. Pag ginusto ni God na ma-wash out lahat yan talaga, darating ang panahon, wala tayong magagawa. Pasalamat ka. Maano mo yung maano mo yung sarili mo, yung masalba mo yung sarili mo at yung mga mahal mo sa buhay. Yun lang talaga ang tanging matitira. So yun, we are be thankful na ano mang meron tayo ngayon, lalo na sa mga bansang binabagyo, nawala ng mahal sa buhay. So yun, masakit. Ba't wala tayong magawa? Only God knows, diba? So, ito na. Nanood kasi ako lagi ng balita. Yan ang lagi kong napapanood. Baha, ulan, lagi ang lakas ng hangin. So, ito yung nakapanood lagi ng balita. Laging bagyo sa Pilipinas. At saka yung kapatid ko, sabi niya, laging ulan dito. Walang kuryente brand out. So, yun. Our topic for today, guys, is very exciting. Meron na kaming bahay. Meron kaming bahay. Di nga, oy. Yung sister-in-law ko, itong bahay na nakita nyo is pinapagawa niya yan para sa kanya. Yung sister-in-law ko na walang anak na nasa Hong Kong. Ang ano kasi, dinivorce siya ng asawa niya kasi parang naghanap ng pamilya, kumbaga asawa niya, marami namang asawa, Muslim, ganyan. So, ayaw na niya, napagod siguro siya. So, yun, divorce sila. Tapos, umuwi siya ng Pakistan. Nagtayo siya ng bahay. Tapos, itong bahay na ito, sinabi niya sa akin, sabi niya, Roxana, magpapatay ako ng bahay. Sa amin dalawa ni Elias yan, ha, para sa inyo din, magkasama tayo kasi wala naman siyang anak. Tayo lahat ng mga anak mo, may kanya-kanya silang kwarto, sabi niya.
kayo din mag-asawa may kwarto. So kami din ang asawa ko may kwarto. May asawa siya kasi bago siyang asawa. Inasawa siya ng taga Pakistan pero naka-base sa England. So in a few weeks or a few days, pupunta na siya ng England. Lahat kasi ng tao dito sa amin guys, England ang pupuntahan kasi ang laki daw ng value ng pera dito, nasa 300 plus. Minsan nga pag tumaas talaga yung pound dito, nasa 400 plus. Ang value. Eh, di ba sa atin ang dollar is 50 lang. Ang pound doon sa atin is 60. So sabi niya ganun, aalis ako, itong bahay, halagaan mo, ikaw ang mag-look after, sabi niya ganun sa akin. So, dito kayo makatira, may kanya-kanyang room yung mga anak mo, ikaw taga-linis, ganyan, linisan mo lang yung bahay, ganyan. Kasi nga dito, sa isang room ko, talagang siksikan kami, isang kwarto, imagine, kaming 5 dito, andito yung mga damit lahat, mga basta hindi ko maintindihan yung mga damit na hindi ko alam saan ilalagay, yung drawer isa lang, tapos alam niyo ba yung drawer? Grabe disaster ang nangyari sa drawer. Tingnan yung drawer ko. Ayan, tanggal-tanggal na yung pintuan, tapos ito siya sa baba. Talagang bumaba na siya as in talaga lahat. Lahat ng basta lahat ng shelves bumaba na siya. Ito Ito na lang malapit na. Ang kasi ito, parang kinakain siya ng Ito nabubulok siya. Tapos itong shelves na ito, yung pangalawa, pangatlo, inakyatan ni Sammy, wala na. Down na talaga lahat. Matagal na ito, oo. Ayan kailangan ata ng palit ng bago. Iwan, sabi ko, wala akong perang hirap nga tayo sa pagkain, hindi na kasya. Huwag na natin unahin yan. Sabi ko. Tapos sabing sister-in-law ko, before siya umalis, papagawa daw niya yan. So, doon kami. Ewan ko, hanggang ngayon hindi pa naman nagawa kasi nga nagkaso-kaso nga sila kasi lahat ng lot nila dito, lalo na yung bukid na malaki, nakita nyo, is naka-freeze. Freeze? Hindi la yung ngipin ko eh. Freeze? Bawal galawin, naka-hold, kumbaga. Kapag galawin mo, kakasuhan ka. So, yun, naka-freeze siya ngayon yung bahay na yun na para sana sa amin. Na may sarili kaming mga kwarto, ganyan. May sarili kaming CR. As in, na talaga siya. Sa may foundation na, bubong na lang, at saka yung lupa, wala. Mga bintana, wala pa. Na siya, naka-standing position na siya. Oo, may foundation na, kumbaga. Tapos, pagtayo nila niyan, ilang araw, kinasuhan na sila, nakatanggap na sila ng subpoena. So yun, bakit mo ginalaw, ganyan, naka-freeze yan, walang makakagalaw sa lupa na yan. Sabi nung isang kapatid nila. So yun, hanggang ngayon, nakatiwangwang pa siya. Umuulan, naulan-ulanan, ewan ko, sa month ng August, laging nauulan, baka nasira na yung mga alublock doon, walang atip, walang bubong. Kailan pa kaya yun matapos? Sana matapos na para makalipat na kami, may sariling kwarto na yung aking mga anak, hindi na sila yung parang aso't pusa na pupunta doon, pupunta dito, mag-stay na lang sila sa kanilang mga kwarto, doon sila mag-study. Diba? Yan ang wish natin mga magulang. Sa Pilipinas naman, wala na akong problema doon, nakapag-invest na ako doon. May ako doon, basta doon ako nag-invest, dito hindi. Kasi andito naman yung papa nila eh. May bahay naman yung nanay niya. Kaso nga,
Nung pagkamatay yung nanay niya, hindi pa namatay yung nanay niya, ang sinasabi, ganito, sa inyo yan ha, sa inyo yan. Nung namatay na, nag-iba na yung mga ihip ng hangin. Wala, hindi na natupad. So, yun. Tiis-tiis lang muna tayo. Basta hindi lang tayo matuluan kapag umuulan. Okay na ako. Dito sa maliit kong higaan dito. Dalawa kami ni Sammy dito. Alam niyo si Sammy, nag-aaway kami kasi nga si Sammy, ang laki na ni Sammy, ang laki na ng puwet, ang laki na ng mga braso. Parang ang braso ni Sammy ganito na. Tumaba siya ng husto ngayon si Sammy. Nag-aaway kami kasi ayaw tumabi dun sa papa niya, sa akin katabi. So yun guys, update sa may sarili kaming bahay. Makikita nyo rin yan in this one of those years, one of these days, di ba? Ng English. Parang yung pag magsalita ako ng English, nasisira yung pronunciation ko. Kasi nga dito sa ngipin ko, parang bukas-bukas, ano yung ano niya, may bukas yung, may pintuan yung mga ngipin ko. Lumalabas yung mga yung mga ganyan. Ko. Yun, update sa Ilyas family na magkakaroon na ng bahay soon. Hindi naman sariling bahay, pero isasama kami ng kapatid ni Ilyas kasi wala siyang anak. Wala siyang anak, so ang ano ngayon, ang kapatid ni Ilyas talagang masipag, babae siya, pero nakaano kasi siya sa Hong Kong, doon siya nagtagal sa Hong Kong. Di ba yung mga ata sa Hong Kong, pag mga babae na ganito ganyan, walang mga asawa, ganyan, parang kumbaga walang income, binibigyan monthly ng Hong Kong ng pera at saka kwarto, bahay, kumbaga. Yun ang bahay niya habang matagal siyang dinidivorce. Nandoon siya, sustentado siya ng government ng Hong Kong, saka may kwarto siyang binigay ng government doon. Tapos yun, nung naghiwalay siya ng asawa niya, nakapag-asawa siya dito sa Pakistan nung umuwi siya. Kapag-asawa siya ng din, matanda na rin, pareho sila. Taga England. Pero nandito taga Pakistani din. Pero taga bandang Islamabad. Taga Baria Town. Yung family. Yun. Nasawa siya, tapos maybe this week paghihintay siya, nag-aral siya ng English course, pumasa siya, tapos gumawa siya ng British passport, tapos ngayon may visa na siya pa England. A few days lilipad na siya, tumawag siya, tapos congratulations namin na in Urdu is Mubarak. Ang congratulations sa Urdu guys is Mubarak. Tapos sasagutin ka rin ng Khair Mubarak. Ganun, Khair Mubarak. Tapos kumbaga sa atin, congratulations, salamat. Dito, Mubarak, Khair Mubarak. Ganun yun sila. Nag-congratulate kami lahat. So yun, sana makapagtrabaho siya doon sa England at masuportahan kami ng kaunti din. Kahit sa pagkain. Pero hindi ako umaasa. Nag-YouTube pa rin ako kahit yung nanood is 1, 2, 3 na lang. Hindi ako nawala ng pag-asa. Kahit si God binibless ako nung panahong pandemic, doon ako binibless ni God na maraming views, maraming ganyan. Nakapamili ako ng mga masasarap na pagkain. Dati talaga sagana kami, yung medyo malaki pa yung kita ko sa YouTube. Sagana kami, may mga nuggets, mayroong mga ganyan-ganyan. Pero ngayon, hindi na nakakain yung mga anak ko ng nuggets. Wala nang stock ng ref. Ang laman ng ref ko, puro ice. Puro buti ng Coke, laman ay ice. Kasi shortage na talaga, oo. Ang inuuna is mantika, harina, bigas. Yun.
Iba na dati, tsaka ngayon. Siguro, sabi ni God, Rosana, tama na. Ibigay ko naman sa iba. Tapos ka na. Ibigay ko naman sa iba yung yung blessings. Siguro sabi ni God. Kasi nakatulong ka na dyan. Naka-invest ka na rin. Okay na yung nanay mo, kapatid mo. So, yun. Thankful ako kasi naranasan ko yung ganun na life. 'Di ba? So, nakakain namin ng hindi nakain dati. Nakakain kami ng mga mamahalin sa restaurant. 'Di ba? First sa mga vlog ko dati, kumakain kami sa restaurant. So, by the help of the viewers and sponsors, thank you so much. So, ngayon talaga is parang pawala na ang mundo ng YouTube ni Rosana. So, kahit may nanood na isa, dalawa, tatlo, kayod pa rin para may pang grocery. Laban pa rin, wag susuko. Laban sa hamon ng buhay, sa araw-araw, 'di ba? Salamat ako sa inyong lahat sa nandito, sa still nandito na hindi ako iniiwan. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless. Hanggang dito na lang. Happy blessed Sunday. Next sa ating yaw-yawan, abangan po. Comment down kayo kasi bibigyan natin ng topic. So, yun ang update sa Life with Rosana and Elias dito sa Pakistan Village or dito sa kabukiran ng Pakistan na nakaasawa ng apan pala yun. Thank you so much. Salamat. Thank you for watching and please subscribe our YouTube channel. God bless everybody.